Okay guys, what's up mga kapugo? Ang content natin ngayon na samahan niyo akong mag-assemble ng grooming tank ko. Ang plano ko sa mga grooming tanks na gagawin ko, 15 gallon tank siya. Meron siyang 4 na compartment. So, bawat compartment, meron siyang under gravel filter and meron siyang bottom lid. So, parang ang 15 gallon tank, nasa 2 feet ang length niya, ang width naman niya, 1 foot. So, ang nangyayari niyan, 6 inches yung laki ng bawat compartment sila. Bale, 6 by 12 by 12. Tama. Hindi, basta 12 yung 1 foot yung length niya, magiging 6 inches yung width, and 1 foot din yung height niya. So, ganon. So, 4 na compartments na ganon with under gravel filter and bottom lid. So, bakit nga ba tayo nag-groom? Actually, kanya-kanya yan eh. Kumbaga, kanya-kanya style tayo nag-groom. Minsan, may mga breeders na individual yung grooming nila. May mga ibang breeders naman na community breeding. So, when we say community breeding, hindi lang iisang gapi ang nasa grooming tank. Hindi marami. Dahil mga around 3 to 5 din ang mga nasa grooming tank. So, kanya-kanyang paniniwala and kanya-kanyang practices yan. Ayun. So, ang difference lang naman ng grooming sa normal na pag-aalaga natin, mas inangat natin to the next level yung pag-aalaga. So, for example, ang pag-water change natin normally, MWF. So, kung nag-groom tayo, pwede natin gawin everyday. So, depende rin sa mga breeders kung ano yung mas nakikita nilang effective na way na pag-groom and kung anong way yung nakikita nilang mas gumaganda yung mga isda nila. So, for example, meron pang AFR. So, once na ginroom mo yung AFR na yun, mapapansin mo mas titingkad yung kulay niya, mas maganda yung pag-clear ng mga skin. So, in short, pinapalabas natin yung full potential ng isda. So, ini-improve natin yung overall well-being ng gapi natin. So, basically, kaya tayo nag-groom, sinasali natin sa show. So, syempre, alam naman natin pag nag-show tayo, pagandahan ng isda yan. So, the more flawless yung isda mo, the higher the chance na manalo tayo. So, yun yung in-aim natin na pagandahin at palabasin ang full potential ng mga guppies natin. So, ayun, samahan nyo akong assemblein ang grooming tank ko and hopefully mag-enjoy kayo. Sige mga kakubo, mamaya ulit. What's up mga kakubo? Okay, so ngayon, mamimili po tayo ng mga gagamitin nating biomedia sa may grooming tanks natin. So, samahan nyo kami, pumunta tayo ng Mindanao Garden Supplies. Tara! So, nasa stoplight tayo ngayon. So, pwede kong ma-share and masabi sa inyo kung anong expect nyo dun sa pupuntahan natin. So, ang pupuntahan natin, yung Mindanao Garden. Ang mga makikita natin doon, may mga sila, halaman of course. Halos lahat ng mga kailangan natin sa gardening natin, sa mga plants. Nandun na. So, meron din sila ng mga rocks, mga pan-decorate sa mga gardens natin. Yun, so meron doon lava rocks, meron pumice, any mga pang-garden natin, pan-decorate. Halos lahat nandun na. So, yun, yung mga biomedias nandun na rin. So, yun, mamimili na lang tayo kung anong magandang size, anong magandang rock yung gagamitin natin. So, mamaya doon na lang tayo mamimili kung anong available ngayon. So, eto, kumbaga nag-drive ulit ako. Balik tayo pag nandun na tayo mamaya. So, kaya yung Mindanao Gardens ang napili natin kasi ito yung pinaka most accessible sa atin, yung pinaka malapit sa area namin. So, eto na, malapit na tayo. Papasok na lang tayo. So, nandito na tayo ngayon. Baba na tayo ng kotse. Tara, samahan nyo kayo mamili. Yung lava rocks ng gantong size. 180 isang sako. Ilang kilos yung isang sako?
So yung ganun lava rocks na size na yun, ito. Yung ganito, 180 isang sako. So around 11 to 12 kilos daw. So I guess reasonable price na yun. Tatanungin naman natin yung Fumi. Dito ate, magkano? 200 po. 200. Okay din sana yung Fumi. Kaso baka lumutang. Hanggaan yung iba eh. So I guess magsistick tayo sa lava rocks. Dalawang sako doon. Doon sa dito. A few inches later. Okay, so ang basis natin ng pagpili ng magandang biomedia, actually lahat ng batong yan. Ito mga to, lahat yan, pwede namang gawing biomedia yan. Pero ang the best talaga, yung medyo maraming crevices or yung maraming butas-butas para mas kapitan siya ng mga nitrifying bacteria natin. Kasi pag medyo smooth, medyo limited lang ang maihahouse ng mga nitrifying bacteria. So once na maraming crevices, marami siyang butas-butas o mga uka-uka, mas marami siyang maihahouse ng nitrifying bacteria. Kaya nag-stick tayo sa lava rocks. A few moments later. Okay, so nakabili na tayo ng mga biomedia natin. Ang napili natin yung mga lava rocks na hindi siya ganun kaliliit, hindi rin siya ganun kalaki. Kumbaga sakto lang sa pang gravel natin sa mga grooming tanks natin. So ngayon babalik na tayo sa home base natin para i-set up naman yung mga grooming tanks natin. Sige. Okay, so pauwi na tayo. So sa halagang 360, kasi 180 isang sako eh. So dalawang sacks yung pinili natin. So sa halagang 360, meron na tayong pang biomedia na mga lava rock. So I guess mura na rin to compared sa kung bibili ka ng paunti-unti. So mas makakamura tayo pag medyo maramihan na yung binili natin. Pero kung wala ka namang paglalagyan, o kung kumbaga maliit lang yung paglalagyan mo, so mas makamura ka kung paunti-unti. Pero kung marami kang lalagyan, mas sulit pag maramihan talaga. So sige, mamaya na ulit pagbalik natin. So nakalimutan ko, dadaan nga rin pala tayo sa hardware ngayon kasi mamili ako ng mga PVC pipe. Kasi since yung grooming tank natin meron siyang bottom drain, kailangan natin ng PVC pipe, yung mga fittings para ma-assemble natin yung pipings niya. Papakita rin natin sa inyo kung nasa magkano yung mga gastos natin pag in-assemble na natin yung bottom drain ng mga grooming tanks natin. So mamaya na lang ulit pag nasa hardware naman na tayo. Okay, so nandito na tayo sa hardware ngayon. So actually nakalimutan ko na rin kung magkano yung pagkakabili ko dati dun sa elbow, sa mga T ng PVC. So alamin na lang natin kasi nagkakaiba yung presyo niyan eh. So magkakaibang hardware, magkakaibang presyo. So hopefully itong napuntahan natin affordable naman. So tara, samahan niyo ako mamili ulit. Boss, tatlong elbow na PVC na 1/2. Kulay blue. Tapos 14 na T. Sarap-sarap eh. Tatlong. Sarap pa rin. Kaya magkano elbow? Lote. Kasi yung T. Paras na mo. Lote na. Alright. 14, haba. Tatlong elbow. Tapos, Okay, so pandikit. ang elbow 12, ang T 12 rin. So magka-presyo lang sila. Okay na, ano pa, meron pang nail texting sa bahay. Yun lang, 14, tatlo. So nandito tayo ngayon sa bagong Pag-asa hardware sa Road 8. So ito rin yung pinakamalapit na hardware sa amin. So okay dito. Okay, back to lista tayo.
Okay guys, so ito yung gagawin nating grooming tank. So 15 gallon siya na merong 4 compartments. Ang difference lang ito dun sa iba, meron siyang bottom drain. So ito, pakita ko sa inyo. So every compartment, butas. Okay, so nakikita nyo rito, meron siyang divider para sa under gravel filter. Nandito yung under gravel, kaya siya butas, kaya ako siya binutasan para meron siyang bottom drain. So technically, yung mga sludge, yung mga dumi na nahihigop ng under gravel filter, naipon siya dun sa base, dun sa pinakailalim. So para mas madali nating malinisan at matanggal yung mga sludge, para walang naiwan sa tanks natin, nilagyan ko siya ng bottom drain. Para lahat ng mga sludge, maka-flush out yan pag meron tayong bottom drain. So itong apat na to, meron siyang connected sila lahat. Isang knob lang yan. Pag sinwitch mo yung knob, magde-drain sila lahat. So lahat sila, mapa-flush out yung sludge dun sa mga under gravel nila. So instead na siphon tayo, isang knob lang, flush out na yung ganyan. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin na-assemblein and kung ano-ano yung mga kakailanganin natin para magawa yung mga grooming tanks natin. So eto, ipapakita ko kung anong mga kailangan. So ang gagamitin natin guys sa grooming tanks natin, ito yung under gravel filter, yung plate, ito yung plate niya, and ito yung fittings dun sa butas. May goma siya para iwas leak. Okay, so ito muna tatakan natin. So para saan ba ang under gravel filter plate? So actually pwede kang gumamit ng walang plate, pero mas may advantage ang plate. Ano bang naging advantage pag merong under gravel plate? Okay, so ito, papatungan mo siya ng mga biomedias mo, yung mga lava rocks. Then nandito yung mas fine na gravel. Ito yung nandito, yan yung pinaka space niya. So bakit pa kailangan ng space dito? So ang pinaka flow kasi ng tubig niyan, dadaan siya sa mga gravel. Then since merong butas dito, dito siya papasok palabas. Ito yung pinaka outlet niya, palabas dito sa nozzle niya. So dito. So pasok sa gravel, baba rito. So ito, wala siyang gravel dito. Ito nagsuserve as yung pinaka aeration niya. Kumbaga meron siyang space dito, meron siyang mas maraming oxygen na mas maganda yung airflow niya. Kumbaga the more na maganda ang water flow mo, mas maraming oxygen na nasusupply dun sa mga biomedias mo kung saan tumitira yung nitrifying bacteria. So kagaya ng mga previous videos natin na napag-usapan natin, ang mga nitrifying bacteria kasi 'di ba? Aerobic bacteria sila. So nagre-require sila ng oxygen para mag-thrive and magparami. So yun yung goal natin, makapagparami yung mga nitrifying bacteria. So kailangan natin silang supplyan ng oxygen para mas maging efficient yung nitrification process. So kaya mas maganda merong plate. Okay, for example, wala kang plate, mas limited yung water flow, mas limited din yung pagdaloy ng oxygen dun sa mga biomedias mo. So although nag-work yung nitrification process, pero mas efficient pag merong plate pa rin. So ayun yung advantage na meron kang filter plate, under gravel filter plate. Okay, so ipapakita ko kung ano yung pinaka-design niya talaga using itong mga gamit natin. So ito yung fittings na magko-connect sa PVC 1/2. So ito yung fittings natin sa butas. So ganito siya magiging itsura niya. So ito, merong goma both sides, iipitin natin yung salamin para iwas leak. Okay, so yan yung pinaka-fittings natin. So hopefully wala tong leak dahil may goma-goma naman both sides. So may ipit niya yung salamin, hindi makakadaan yung tubig. Yan yung pinaka-bottom drain niya. So ito naman yung under gravel filter plate natin. So ipapatong mo siya doon sa yan. So nakaganyan siya. Nasa ilalim yung bottom drain. So technically, ang tubig, ang pinaka-water flow niyan, dito dadaan. Ito, pupunuin natin siya ng mga biomedias natin. So, dadaan siya rito. Yung tubig, dadaan sa biomedias natin. Then, lalabas dun sa mismong tube. Palabas dun sa outlet, dito sa nozzle. So, pag ano. So, nafe-filter siya ng mga biomedias natin dito. Lahat ng mga dumi, mapupunta sa mga gravel natin. So, nagkakaroon ng sludge yan eh. Yung parang putek, yung mas pino pa. Para siyang putek na nagsistay sa mga gravel natin. Siguro yung may mga under gravel setup din, mapapansin nyo na nag-accumulate yung sludge dun sa mga natin, lava rocks natin, na mahirap tanggalin. So, kaya ko siya nilagyan ng bottom drain para mas madaling
ma-flush out yung mga sludge. Kasi doon nagsa-start yung Aeromonas and Pseudomonas, yung mga bad bacteria. So, doon nagsisimula yung magkakasakit sila, ganyan. So, yun yung pinaka-iniiwasan natin pag mag-groom tayo. Kaya nga tayo nag-groom, gusto natin maging maganda yung isda. So, mas lalo na yung magkakasakit. So, yun yung pinaka-iniiwasan natin. Okay, so yun. So, once na sinush natin yung knob, magpa-flash out dito yung mga sludge, then mas madali siyang linisin. So, okay itong setup na to. Okay guys, nandito nga pala yung kapatid natin na si Eugene De La Cruz.